Kailangan kasi nakataas mga kabukals kasi yung area nga ang plano kasi para hindi masayang yung baba. Yung mga kambing natin nakapagsusuga pa rin sa baba. Saka para ma-maintain din nila yung kalinisan ng area. And dito kasi mga kabukals malakas ang hangin. Malakas ang hangin. So hindi po pwedeng isang tubo lang ang gamitin natin. Baka bumagsak, wala siyang suporta. So dalawahan po. And then ito nga apatan. Ito po kasi yung ating filter. Maglalaman po yun ng mga filtration materials natin. Sa ako na po sasabihin ko ano-ano po yung mga gagamitin nating filtration system or filtration materials. Papakita ko naman po yan. Pero ayan. So yun na po yung ating palabas. And then dito po tatapon yan. Pero ito ayusin ko po ito. Ako na mag-aayos na ito. Ibababa ko pang konti. Yan. Para magklebe siya. Yan. Para magklebe siya pababa. Siguro hanggang dyan. Tapos dudugtungan ko pa yan. Lalagyan ko ng elbow. Plano ko doon ko patapunin sa dulo. Doon natin papatapunin. Yan. Makita nyo naman mga kabukals. Pero yun nga hindi pa tapos. Pero yan na. Nakaumang na. Nakatutok na. Yan, tapos i-level nila mga kabukals kasi yung PVC natin kailangan level yan, level para yung tubig level din, hindi magba-backfire, hindi mag advance tapon doon sa ating fish pan para permis pong may laman na tubig yung ating PVC. So i-level ni Kuya Greg yan doon. Mas mataas tayo doon. Gagawa nila ako ng tungtungan, yung kahit yung kahoy lang na parang mahabang upuan na mataas para tungtungan natin. Kailangan kasi nakataas mga kabukals kasi yung area nga ang plano kasi para hindi masayang yung baba. Yung mga kambing natin nakapagsusuga pa rin sa baba. Saka para ma-maintain din nila yung kalinisan ng area para yung damo makontrol. Ayan. Kaya mataas. Pero yan mga kabukals, may downline pa yan kasi kung sakaling pwede tayong maglagay pa sa gitna ng downline niya na mas mababa sa kanya. If ever mga kabukals na makapag extend pa tayo, pwede. O kaya sa tabi, ganun. Pero sa ngayon, ang purpose po niya kaya ganyan kataas para po hindi maabot ng kambing. At saka may yan mga kabukals, mamaya ipapakita ko, may gamit kasi yung taas na yan. Yung pagbalik niya sa fish pond. Waterfalls kasi natin yan. Style waterfalls mga kabukals, mamaya ipapaliwanag ko. Pagbalik niya doon sa fish pond natin, yung tubig, mataas po yung hulog. Mataas yung hulog ng tubig. Mag-splash siya Mag-splash siya doon sa tubig, creating aeration. Mag-create po ng aeration yon. Yung parang waterfalls effect. Ganun po mangyayari niyan. Ang pinaka dito, medyo challenging yung pagbubutas saka yung pagkukonekta siguro ng mga tubo. Yung kasi magdodos tayo dyan Ay doon pala, sa tapon, dos ang ilalagay natin yung ginamit sa poso dati. Dito wala problema kasi pag once na i-set up niya na yung filtration, yung filter natin drum. Yung water pump kasi may sarili naman ang hose yun Itututok ko lang yan dyan ilalagay ko lang sa ibabaw ng drum yun. Okay na yun magpo-flow na yun. Yung doon na lang sa yung patapon. Kasi mag-elbow pa yun. Tapos yung butas. Yung lalagyan natin ng mga planting cup natin. Yan po yung isang medyo challenge dyan. Maganda kasi halos sakto yung baso para ba walang naka-expose ba, sarado lahat. Yan. Importante rin yung may level hose talaga para makita yung Hindi abot. Hindi abot.
Tibay niya mga kabokals. Oh. Ito naman po, removable structure to. Ako, saka nagpaalam naman po tayo sa may-ari kay Sir June. Nasabi ko nga magtatayo ako ng aquaponics system. Pumayag naman po siya. And then yan po, removable naman niya kasi pwede naman tong kabi niya, hindi naman po ganun kalalim ang lubog niyan. Kaya lang pinabuhusan lang natin ng semento para mas matibay. Pero if ever na kailangan tanggalin, madali pong tong kabin naman yan. Madali pong mahukay ulit. Stay positive lang palagi. Kailangan kasi wag tayong ni katiting na negatibo sa isip natin. Dapat tanggalin natin yan. Always be positive, always be positive. Ganun dapat ang ating iniisip palagi. Kaya yun. Ito man kung magkakaroon ng problema, if ever na magkakaroon ng problema, syempre isipan natin ng solusyon yung problema na yun para siya ay gumana. Ayan. Ito mataas talaga dun. Talagang gagawa ako ng tungtungan. Ano. Coco-lumber na lang siguro kahit ako na gumawa. Coco-lumber lang naman yun eh. Tapos gagawin kong parang upuan na mahaba na mataas. Tapos may mga suporta lang para hindi magbalintong ba. Kasi medyo ano dun eh. Pababa dun eh. Yung pwede kong buhat-buhatin kasi syempre pag nag-aalaga na tayo, inalagaan na natin yung ating mga halaman sa mga aquaponics holes nila, syempre kailangan nakatungtong tayo sa mataas kasi nga mataas sila. Ayan. Tapos yung balag nga doon na rin i-connect sa taas. Kukuha kami ng mga kawayan doon na po pwede pa. Gagawa na rin sila ng balag. Siguro ito lang munang small portion na itong ipagagawa kong balag kasi medyo wala na tayong budget nga. Saka ano naman yan eh, madali naman i-extend yan pag halimbawang ano na, nag-okay na lahat. Extend na lang tayo ng extend ng balag. Ganun po mangyayari yan hanggang sa masakop natin yung buong lote. And then eventually maging business na talaga na ano, pagpapatubo ng halaman na gulay na pambenta. Ang kagandahan po kasi dito mga kabokals, kung talagang magwo-work siya, wala ka ng land preparation, wala ka ng fertilizer, wala ka ng masyado maintenance. Itanim mo lang sa butas, basta may nakaset ka ng mga balag dyan, o magkakatay na lang, iaano mo na lang, i-redirect mo na lang sila. Kunyari nag-ipon-ipon sila dito, medyo ikalat-kalat mo na lang yung kanilang mga vines para kumalat sila sa buong area. Tuloy-tuloy. And then in the event na kailangan mo mag-spray, pwede rin kasi nandoon naman ang ating fish pan nakahiwalay. And then yung mga butas kasi, pwede na matakpan yan eh, ng plastic kung halimbawa kailangan mag-spray talaga. Let's say na infest ka talaga ng ano. Kaya lang yung patola kasi, base sa experience ko rin, saka sabi nga nila Kuya Greg, hindi naman daw talaga sprayin ang patola. Ang kalaban lang po niyan yung putakte. Ngayon may solusyon daw po yan, yung bote. May nabibili daw po yung ini-spray sa bote tas didikit doon yung putakte. Nakasabit-sabit yung mga bote. Kaya pala yung ibang halaman na nakita ko may mga nakasabit na bote. Ano pala yun? Para sa putakte pala yun. Para doon didikit yung putakte. Hindi niya magagalaw yung mga bunga. Yan po yung number one daw na problema sa patola naman yung putakte. And yun naman yung solusyon doon, yung mga bote na may mga pandikit. Nabibili daw yun sa may mga agri-supply. So yun, di ba? Yan, mamaya makakabukas balikan natin pagka naiporma na yung nagawa niya na yung sabitan ng ating mga PVC pipe. Check natin sila mga kabukals. Dinidikitan na ng isasampa na.
Nakikita na ng Nailtex mga kabokals. Nailtex yun. Pasok na natin. Testing, testing. Yan o, muna. Saan po? Hop. Okay, diretso. Nagulungkod na rin tayo. Hop. Na. Yan. Hop. Hop. Sige, tungtong ka dun, oh. Yun, oh. Tataas. Puan. Ah, puan. Yan. Ayos. Ano to, sir, ah? Ha? Dodoblehin ko, lalagyan ko pa isa dito. Ah, sige. Oo, oo. Kasi baka bumigay nga, oh. Saka para lapat na lapat siya, no? Isa pa dito sa kabila. Hmm. Kabila naman, oh. Hindi ka na makuha, no? Taas na. Gagawa talaga tayong tungtungan. Wala ako ng tungtung. Pag Ha? additional ko ulit dito, tataas pa rin naman. Tataas, pababa yan, eh. Pwede, hindi pwede i-ganon. Pwede. Pababa na, no? Eh, paano yung tubig mo? Diba, Ah, yung PVC. Oo. Oo nga. Hindi. Paano tayo? Pa-side na ang dagdag natin yan. Ah, puro dito na lang. Oo. Paano dito? Eh, paano dito? Siguro, hindi. Si Milky kasi gagawa ko pa kwadra. Baka dyan na siya magkakwadra. Oo. Ano yan kuya, no? Level naman yan, no? Madaya lang sa mata kasi pero na-level host nyo yun. Kasi mataas dyan, mababa yung lupa. Oo nga eh. Pero pag tinubigan ko yan, pantayan eh, no? Hmm. Oo, pantayan. Yun ang may importante ron eh. Yan, mga kabokals. Ganyan po magiging itsura niyan. Tapos may tungtungan na lang ang gagawa kami ng papagawa ako ng tungtungan ko. Tungtungan. Parang isa nagpipintura. May tungtungan na kahoy lang. Ang mahirap yun doon sa taas. I-finix na kasi namin ng mga kabokals. Naka Nailtex na yan. Nailtex na kami. Pang naman yan mga kabukas, pang matagalan na gagamitin yan. Ito nga ito kasi yung crucial dyan kasi nandito yung filter eh. Ayan, medyo mataas yung filter, pero yun nga, maggagawa na lang ng tungtungan para makaakit ako dun pagka maglilinis ang filter. Ang mangyayari pala nandito sa ibabaw yung drum. Oo, nandyan. Ganun mataas. Mga ganyan na siguro kasi kung Hindi. lalagay lang tayo, maghuhulog lang Oo. tayo dito ng tubo, di May, mo butasin. may kapiraso kang tubo sa drum nakausli, papasok mo rito. Tatapon. Oo, dyan tatapon. May butas tayo dyan. Mga nandito na siguro yung Oo. gagawin ng tungtungan ng drum. Oo, may suporta kang bakal dapat dito, no? Yeah, madaya sa mata mga kabukals kasi yung lupa hindi pantay. Pero ni-level host nila yan. Naka-level host. So, ang tubig niya, pag tinubigan natin yan, pantay yan. Pantay. Tatakbo yan kasi doon sa dulo mga kabukals. Bubutasan namin sa gitna yan. Or medyo itataas lang ng konti. Pero magpo-flow yan, magpo-flow. Kahit pantay ito, naka-level yan. Lumalabas sa dulo kasi, magpo-flow ang tubig pa rin. Hindi kasi po pwedeng nakaklebe ka na baba. Mag-a-advance yung tubig. Pag medyo umatras naman, magba-backfire yung tubig. Tatapon dito. And then, pwede rin tumapon doon sa dulo pag sobrang pababa. Ganun. Kaya kailangan level. Naka-level siya. Ang magpapaandar na lang dyan, yung butas na gagawin namin dito sa dulo.
May butas kasi yan dito sa dulo. May takip yan mga kabokals. Tapos yung may butas siya, makikita nyo naman pagka ano na, nagawa na. Pero yung ganyan pa ang gagawin dyan. Yan. So yan, balikan natin sila mamaya. Kaya mga kabokals, ininitan ni Kuya Greg yung PVC pipe na blue na dos. Yan po kasi yung ilalagay natin sa puwet ng drum. Natin kung anong diskarte. Ginawa niya ng parang stopper. Para stopper no kaya? Stopper? Para hindi siya lumusot? Yan o. Yan, binuka niya mga kabokals. Saka pala sir, ito, may problema tayo dito. Bakit? Ito palang nabi na to, magsinlak hindi lalapat. Paano ang gagawin natin dyan? Ang mangyayari pala natin, tatabasin ko kukunin no? Tatanggalin itong malaki. Aabot yung, kakapusin tayo sa ano? Lumayo siya. Kakasya ba siya rito? Yung drum. Kasi kung kakasya naman, Tatabasin talaga. tabasin na lang, oo. Kung lulusot siya dyan. Kung meron man ng pundito. Ayun, lusot naman pala. Ayan oh, pwede na yan. Tapos susuporta na lang yun nandoon. Susuporta na lang. Oo. Tapos nakakapit pa rin yun. Kakapit ka pa rin ng suporta. Sige. Oo, ano pala eh. Kailangan pala na to. May pandugtong na ganito dito. Yung ano. Kasi ito pinakalabi. Kasi ito na dugtungan uli. Oo. Ito pala parehas ng laki oh. Kaya nga eh. Ngayon tabasin ko dito. Is Kaya parang... Kaya magiging forma ng ano. Oo, ganyan na lang. Okay na rin yan siguro. Kapiraso lang naman natatanggal eh. Mag-welding naman ako ng paganon din yun. Oo. Laban din yan. Okay Kuya Greg. Pwede mong ano, wag mo na igit na yung butas. Lagay mo sa gilid. Kasi para makapagbutas pa tayo dito ng ano, yung para sa planting cup. Yan, parang sa gilid ka na lang bubutas. Oo. Pwede. Para kasi may planting cup pa dito eh. Sayang yung space eh. Ayan. Pwede. Dito ako sa bubutulin eh. Oo. Dito muna tayo magbubutas. Oo, para sa tabi niya may planting cup pa tayo. Yan, ganyan. Pwede na yan. Ngayon mga kabokals, may mga adjustments lang tayo. Ganun talaga kasi ano yun, iba talaga pag naikabit na. Pero yun nga, instead na sa gitna yung butas, sa gilid na lang po tayo bubutas. Parehas lang naman yun. Babagsak pa rin naman yung tubig yun. Tatabasan niya para pumasok yung cup, hindi pala papasok yung ano, yung takip. Sayang naman kung bibili pa tayo ng pangsaksak dun sa kabila na ano. Yan. Yun na yung ano mga kabokals, yung pagsasakyan ng drum. Ito, yung drum natin. Yan isasakay. Tapos ito yung ibubuta sa kanya. Yan yung nasa puwet niya, tapos papasok doon sa ating PVC. Pero kailangan kasi may support ang ganyan para yung bigat hindi sa PVC tatama. Ayun, natakpan na mga kabokals. Yun yung nilagalin niya kanina. Kasi ito na yun, nailagay na yung takip.
Yung isa. Hindi, yun nandito. Yan. Paano pala pa square mga kabokals. Yun. Yan na mga kabokals, yung tungtungan ng ating drum. Diba? Ayan na siya. Diyan siya itutungtong mga kabokals. Para secured yung ating drum. Tapos may lusutan lang doon sa ilalim para doon sa tubo papasok doon sa ating PVC pipe. Ayan, yan po yung ating ilalagay dito. Maganda sana yung unang plano sa gitna. Kaya lang kasi nagkaroon kami ng problema doon sa PVC. Kailangan nga namin putulin. Kaya mapupunta sa gilid mga kabokals. Sa gilid mapupunta yung ating butas. Okay lang din naman yun. Kaya mga kabokals, ayos na yung kanyang tungtungan. Yan. Yan ang ano, paano bubutasan. Paglalagari ko eh. Wala pang init ng tubo ba tayo ng ano? Yung ano, yung boom ni Edwin na natira, Oo, yung pwede na yun. malalaki yun eh. Mainitan. Oo. Sa patipan dito. Oo. Kaya magpapainit. Ay kawayan kuya, marami yung kat. Oo, yung mga madingas yan. Lalagyan natin. Lalagyan yung stopper itong mga kabokals eh. Ay hindi, ito na pala. Ito na pala yung ginawa niya. Ayan o. Yan, may stopper na mga kabokals. Ito yan. Tapos lalagyan nila ng bulkasil yan. Sukat ba? Yun, sukat. Sakto. Yan. Ganyan mga kabokals. Tapos bubutas dun sa may gilid. Yan. Oo, dyan. Ano yung dulo na ito? Yan, magpapainit ko yung Marshall, papainitan yung bakal para bubutasin yung ano, yung gilid. Yan. Halos gitna rin pala. Lumis lang ng konti.
hangin mga kaboys. Lalo pa lumakas yung hangin, oh. Ang bira. Yun. Yun, butas. Yun. Ayan, nagariin mo na lang. Yung blade. Yeah, mas madali na. Diba mga kabokals? Ayos. Tubo? Takip. Yan. Malito. Kunti pa. Tarayin na lang ng gilid-gilid. Yun, kaya pilit. Yun, ayos. Yan mga kabukals, oh. Diba? Tapos pulkasil na lang katapat niyan. Yun. Ano kasi dito. Wala sa, hindi siya pantay. May kanal eh. Hindi, ito pa natikitan mo. Baka doon sa loob. Ano na yan? Lapit na. Kaya mga kabokals, Pinasurprise talaga ha. break muna kami ni Kuya Greg. Si Sir Dick Piojo. Saan punta ka galing, sir? Saudi. From Saudi mga kabokals. Nakakuha din siya sa phase 3. Siya yung yung pinicture natin sa may bungad lang na malaking lote. Yan, si Sir Dick. Ipasalubong kami ni Kuya Greg. Thank you, sir. Tingnan na lang. Karating lang niya kagabi. Yeah, gaano ka katagal dito? 45 days. 45 days. Sa kalahating mo. Okay Balik pa rin. Dito sa ka nakatira dito sa ano? Sa Fairview, Sa Fairview. Dahlia. Dahlia, malapit lang. Malapit ka lang kung dito ka magdadan sa San Jose del Monte. Oo. Pero mas mabilis sana kung ano, no? Mag-bypass ako Claro del. Pwede rin yata din, no? Mas mabilis. Traffic kasi dito eh. Tagal Oo. na naantay ng biyahe. Oo, kasi talaga traffic din sa Quirino, no? Sa may, ano na, kasi yung kinukonstruct sa MRT, Oo. yun, ang traffic din. Lalo rin yung... Sige sir. Thank you. Bye mo! Yan. Subscribe kayo kay Kapokal! Yan. Salamat.
Yo, ay, suka po. Ayan, sumakit na naging picture ko, naalala ko. Grabe, sobrang nabigla ako talagang. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap. Ito lang. Oo, si Hope, okay na si Hope. Ayan. Ingat kayo. Oo, marami. Ayan, mga kabukas, oh. Pinarelan niya muna yung paligid. Pinarelan muna ko yan, yung paikot. Oo. Saka na tinira ng lagarit pa. Ito na yung ano. Hindi ba paling kuya? Papasok kaya yan doon? Hindi ito. Hindi kaya papasok kaya yan doon. Hindi pa paling ngayon. Ayan. Ano naman yan? Titigas naman to yan, no? Opo. Bago pa lang kasi. Yun, oh, nabutas na. Ganun pala technique doon. Mabarinahin mo na. So, dyan po papasok yun. Ano natin yung tubo ng ating filter. Dyan papasok yun. Yan, mga kabukas, pumasok na. Dalhin mo nga dito, Kuya Marcel. Yan. Tumama ano. Yun. Yeah. Ganyan mo lang muna kaya para matuyo siyang ganyan, no? Na nakatutok na. Nakatutok na. Isa lumapot. Ayan. Yan. Yes. Ano yung ating filter, mga kabukals. Patutuyuin na lang siya. Kailangan pala ito pag Kuya Marcel, pumutol ko na. May bakal pa tayo dyan. Talaga ko nasa pa ganun. Bakal? Oo. Ganun ba rin? sinturon. Yan. Sinturon na, mga kabukals. Pero ayun na. Nakasuksok na yung ating filter. Yun na yung mga kabukals. Yan yung ating filter. Kuntingin ko na lang ito sa'yo. Oh, guntingin mo na lang, kortehan mo na lang siya. Ito na, mga kabukal, so nabutasan niya na, oh. Diyan ipapasok yung ating ano, ito, yung PVC, ganito kalaki PVC lalagyan natin. Pero yun, ito, tumabang lalagay diyan. Diretso yun doon, yan yung patapon pabalik sa fish pa natin, mga kabukals. Yan, pinagugupit na lang natin yung ano, yung dadaanan ng PVC. Ito yun. Sakto ba yan? Sakto ba yan? Lumaki siya. Matigas yan. So yun na, mga kabukals. Ayan, di ba? So yun na po yung ating palabas. And then dito po tatapon yan. Pero ito, ayusin ko pa ito. Ako na mag-aayos na ito. Ibababa ko pang konti. Yan, para magklebe siya. Yan, para magklebe siya pababa. Siguro hanggang dyan. Tapos dudugtungan ko pa yan. Lalagyan ko ng elbow. Plano ko doon ko patapunin sa dulo. Doon natin papatapunin. Yan, makita nyo naman, mga kabukas. Pero yun nga, hindi pa tapos. Pero yan na, nakaumang na. Nakatutok na. And then nakompleto ni ating aquaponics. Nakatayo na pero hindi pa kompleto. Tara, labas tayo, mga kabukas. Ayan. So ito po yung nasa loob, mga kabukals. Ito. Ayan. Ito hindi ko pa pinafix. Ito hindi ko pa rin pinalagyan. Kasi pag pinix ko na to, saka ko lalagyan ng bulgasil. Bubulgasilan yan. Pero ayan na. Yan na po yung forma niyan. So ang tubig po natin
Ayan o. Ang tubig po natin hanggang dyan. Sa loob. Dito, pag umabot dito tubig, magsisimula ng tumapon yan doon sa ating fish pan. So, andito po lagi ang tubig natin. Ganyan. Ganyan po yung mangyayari niya mga kabukals. Kaya lang kasi pagka lumago ang ugat niyan, tataas yan. Expected po yun. Tataas yan. Magkakapal po ugat sa loob niyan eh. Ito, kaya dalawang poste pong ginawa natin mga kabukals. Kasi nga, ito na rin po yung magiging pundasyon ng ating balag. And dito kasi mga kabukals, malakas ang hangin. Malakas ang hangin. So hindi po pwedeng isang tubo lang ang gamitin natin. Baka bumagsak, wala siyang suporta. So dalawahan po. And then ito nga, apatan. Ito po kasi yung ating filter. Maglalaman po yun ng mga filtration materials natin. Sa ako na po sasabihin ko ano po yung mga gagamitin nating filtration system or filtration materials. Papakita ko naman po yan. Pero ayan. Then nakasuporta po ng bakal yan. Maglalagay pa ako ng tungtungan dito or baka hagdan. Maggawa ako ng hagdan na maliit dito para makaakyat ako doon. Yung parang ganyan yung ginamit ni Kuya Greg. So ayan nga po. Ayan nakabulkasil na yan mga kabukals. Pinapatayo na namin. And then ito ewan ko naka-fix na yan, hindi pa yata. Tatanong kay Kuya Greg kung naka-fix na yan. Pero ano naman to, bulkasil lang yan dito. Wala naman pressure yan eh. Bubulkasilan lang yan dito. Yan. Paikot para hindi tumagas. So yan. Dito po papasok yung ating tubig galing sa ating fish pan, higupin ng ating motor. Hindi po kasi po pwedeng mahuli ang filter mga kabukals. Tapos yung tubig na magagaling doon, direkta pong pupunta sa ating aquaponic system kasi madudumihan po yung ugat ng ating mga halaman na magkukos po ng problema sa ating halaman. Kailangan po pagpasok po dyan na filter po. Saka may proseso yan kasi mga kabukals eh. Ini-eliminate niya yung sobrang ammonia kasi sobrang ammonia po hindi rin po kayang i-tolerate ng halaman nyo pagka sobrang tindi po ng ammonia. So yung filtration system natin, binabawasan niya na kagad ultimado yung ammonia para pagbaba malinis na, less ammonia, wala na mga residues na po pwedeng dumikit sa mga ugat. Para ma-absorb niya yung nutrients, mas maganda pong absorption. Ayan, so iikot siya dito. Ikot siya and then tatapon uli siya dun sa ating fish pan. Ganyan po ang mangyayari niyan. Ito, butas pa mga kabukals. Sa Lunes magbubutas pa kami nila Kuya Greg. Ganyan, parang ganitong ginawa niya. Ayan, pero para sa mga planting cups naman natin. Magbubutas pa siyang ganyan para sa mga planting cups natin. Diyan sa gitna. Kailangan gitnang-gitna. Kaya ikinabit muna namin para hindi paling. Pagka binutasan niya, siguradong gitnaan talaga lahat. Paikot siya mga kabukals. May mga planting cups yan. And then si Kuya Marshall siguro, habang nagbubutas si Kuya Greg sa Lunes, mag-aano na siya, magpoporma na siya ng mga para sa balag. Ito yan, ganyang kataas po yung balag. Pero doon siguro mag-extension na lang kami ng magsasapi na lang kami ng kawayan dyan mga kabukals kasi kinapos yung ating mga tubo. Ayan. Ayan, puro yan. Balag yan mga kabukals. So, Lunes hopefully matapos na para po maampisa na natin yung ating project. Kaya lang motor pa pala ang problema ko, wala pa tayong motor. So, yun, isa pa po. Pero at least nakaporma na. And then ito, pag naputasan niya ito sa Lunes, bobombahin ko yan, bobombitin ko yan ng power spray. Ipapapasukin ko dito, huhugutin ko muna yung drum, papasukin ko rito yung tubig galing sa ating power spray para i-flush out niya yung mga debris na nanggaling sa pagkakalagari dito sa ating butas. Tapos kaya hindi ko pa pina-permanent ito mga kabukals kasi ito tatanggalin ko pa to. Tatanggalin ko yan. Para dito tumapon yung sa baba, yung mga residue sa loob. Para pag ginamit na natin malinis, wala pong plastic na pupunta doon sa ating fish pan. So ayan mga kabukals, tapos na naman po. Ito unti-unti pong natin na isasagawa or
na itatayo yung ating planong aquaponics, mga kabokals. Lapit na yan.